Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us from eternal condemnation. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagliligtas po sa amin mula po sa walang hanggang pagkawasak. While we are still sinners, you died for our sins and loved us. Nung kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po ay namatay para po sa aming mga kasalanan at inyo po kaming minahal. And you guided us to understand the true salvation. At ginabayan niyo po kami patungo po sa tunay na kaligtasan. And you help us to abide in the true church. At tinulungan niyo po kami na makapanatili po kami sa tunay na church. Thank you for all your grace and love. Maraming salamat po sa iyong lahat ng iyong pag-ibig at biyaya. That's why we gather together to learn your word more today. Kaya nga po kami po ay nagkatipon ngayong araw upang matuto po na masigit ang iyong salita. Please teach us your lesson so that we may live according to your will. Pakusap, ituro niyo po sa amin ang iyong mga aral upang kami po ay mabuhay ayon po sa inyong kalooban. And also we are praying for the coming summer retreat. At dinadalangin din po namin yung paparating po namin na summer retreat. We really hope and pray that many people get salvation this time. Kami po ay umaasa at talagang nananalangin na marami pong tao yung makakatanggap ng kaligtasan sa mga panahon po na iyon. Please help us to sacrifice more and to be united more. Pakuusap, tulungan niyo po kami na masigit pa kami magsakripisyo at magkaroon kami po ay magkaisa. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Ipinagkakatiwala po namin sa iyong lahat. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's open the Bible, Numbers chapter 2. Buksan po natin sa Biblia, sa mga bilang chapter 2. Numbers chapter 2, verse 2. Sa bilang po, chapter 2 sa verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang mga anak ni Israel ay magkakampo, bawat lalaki sa tabi ng kanyang sariling watawat, na may sagisag ng mga sambahayan ng kanyang mga ninuno, magkakampo sila na nakaharap sa toldang tipanan sa palibot nito. And verse 32, let's read it together, 3, 2, 1. Ito ang nabilang sa mga anak ni Israel, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, ang lahat na nabilang sa mga kampo, ayon sa kanilang mga pangkat, ay 603,550. And one more verse 34. Let's read it together, 3, 2, 1. Gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon sila nagkampo sa tabi ng kanilang mga watawat, at gayon sila sumulong, na bawat isa ay ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. When Israel stayed in Egypt, by the blood of the Lamb, they were saved. Kaya nung panahon po na yung mga Israelita ay nananatili po sa Ehipto, sa pamamagitan po ng dugo ng kordero sila po ay naligtas. And after Exodus, until they entered the land of Canaan, they stayed in the wilderness. At pagkatapos po ng Exodo, nung sila po ay pumasok sa lupain ng Kanaan, sila po ay nanatili doon po sa ilang. And in Numbers chapter 2, is talking about the positions of Israelites. At dito po sa bilang chapter 2, ito po ay tumutukoy sa posisyon ng mga Israelita. Actually, we also get salvation by the blood of Jesus Christ. Sa katunayan po, natanggap din po natin yung kaligtasan sa pamamagitan po ng dugo ni Jesucristo. And the land of Canaan is the shadow of the heaven. At yung lupain po ng Kanaan ay yung anino po ng langit. So until we go to heaven, we stayed in the wilderness. Kaya hanggang sa makapunta po tayo sa langit, tayo po ay nananatili dito sa ilang. So life of Israel in the wilderness indicates our Christian life. Kaya po yung buhay ng mga Israelita sa ilang, ito po ay kumakatawan sa ating buhay Kristiyano. So we can learn how our Christian life should be through the Numbers chapter 2. Kaya matututunan po natin kung ano po yung dapat na magkaroon tayo ng buhay Kristiyano ayon po dito sa bilang chapter 2. The verse 2, would you read again, brother? Ang mga anak ni Israel ay magkakampo, bawat lalaki sa tabi ng kanyang sariling watawat, na may sagisag na mga sambahayan ng kanyang mga ninuno, magkakampo sila na nakaharap sa toldang tipanan sa palibot nito. So in the position of Israelite in the wilderness, the center is the tabernacle. Kaya po yung posisyon po ng mga Israelita doon po sa ilang, yung gitna po nila ay yung tabernakulo. And around the tabernacle, the Levites served the God. At doon po sa tabernakulo, yung mga Levitas, sila po ay naglilingkod sa Diyos. And each side, the 3 tribes positioned. At sa bawat panig, meron pong 3 lipi, yung 3 lipi po yung posisyon po nito. So the 12 tribes surround the tabernacle. Kaya po yung 12 lipi, ay ito po yung nandun sa tabernakulo. Somebody asked, even though there is a Levites,
why there are 12 tribes. Kaya meron po mga nagtatanong, kahit na meron po mga Levita, bakit merong 12 lipi doon? Then the tribe of Joseph is divided two tribes, At doon po sa lipi po ni Jose, naroon po yung 12 lipi. Ephraim and Manasseh. That's why, even though the Levites serve around the tabernacle, the still 12 tribes positioned around the tabernacle. Kaya kahit na meron po mga Levita doon po sa tabernakulo, naroon pa rin po yung 12 lipi na naglilingkod po doon sa tabernakulo. Important thing is, the center of the Israel people is tabernacle. Ngunit yung pinakamahalagang bagay po, yung sentro po ng mga Israelita ay yung tabernakulo. When they even move in the wilderness, the tabernacle must be centered in the midst of Israel people. Kaya kapag sila po ay gumagalaw doon po sa ilang, yung kanila pong sentro ay yung tabernakulo. The verse 17, would you read? Kung magkagayon, ang toldang tipanan ay susulong nakasama ng pangkat ng mga Levita sa gitna ng mga kampo, ayon sa kanilang pagkakampo ay gayon sila susulong, na bawat lalaki ay sa kanya-kanyang lugar ayon sa kanilang mga watawat. So when they move, the tabernacle of meeting shall move out with the camp of the Levites in the middle of the camps. Kaya sinabi po, kapag kanilang isinusulong yung toldang tipanan, kasama po yung mga pangkat ng mga Levita doon po sa gitna ng mga kampo. So it means in our Christian life, God must be first. Kaya sa ating po mga buhay Kristiyano, ibig sabihin, yung Diyos po yung dapat na mauna. We should live the God-centered life. Dapat po tayong mabuhay na nakasentro po yung Diyos sa ating buhay. And even in the church, God must be centered. At maging sa ating church, yung Diyos po dapat yung nasa sentro. So among Israel people, the center is tabernacle. Kaya po doon po sa mga Israelita, yung nasa gitna po nila ay yung tabernakulo. And most important part in the tabernacle is the most holy place. At yung pinakamahalagang lugar po doon po sa tabernakulo ay yung dakong kabanal-banalan. Then there is the Ark of Covenant. At naroon po yung kabanantipan. Inside the Ark of Covenant, there is the manna. It indicates the word of God. Doon po sa loob po ng kabanantipan, naroon po yung mana, ito po ay kumakatawan sa salita ng Diyos. So our Christian life should be the word-centered life. Kaya yung ating pong buhay Kristiyano ay dapat po na nakasentro sa salita. So in the church, God must be first and the word of God must be first. Kaya po sa church, yung Diyos po dapat yung mauna at yung salita po ng Diyos yung dapat din po na mauna. Work of God must be first. Kaya yung gawain po ng Diyos yung dapat po na mauna. So even though we have our own desire and our own family, our own plan, God must be first. Kaya kahit na meron po tayong sariling pagnanasa, sariling pamilya, sariling plano, yung Diyos po dapat yung mauna. Please bookmark here and let's look at the Philippians chapter 2. Kaya pakiusap, pakibookmark po ito at tignan po natin sa Filipos sa chapter 2. Philippians chapter 2 verse 21. Sa Filipos chapter 2 sa verse 21. Verse 21, for all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Hesus Kristo. At that time, all people seek their own desire and their own profit. Na mga oras po na iyon, sinisika po na maraming tao na hanapin po yung kanilang sariling kapakanan o sariling pakinabang. They didn't put God first in their life. Hindi po nila inuuna yung Diyos sa kanila pong mga buhay. But verse 22, Timothy was different. Ngunit doon po sa verse 22, si Timoteo po ay naiiba. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paanong naglilingkod ang anak sa ama ay kasama ko siyang naglingkod sa Ebanghelyo. The priority of Timothy in his life was God and gospel. Kaya po yung prioridad po ni Timoteo sa kanyang buhay ay yung Diyos at yung Ebanghelyo. So what kind of Christian should we be? Kaya anong uri ng Kristiyano ba yung dapat na maging tayo? We should put God first in our life. Dapat po nating unahin yung Diyos sa atin pong mga buhay. Word of God must be first. Yung salita po ng Diyos yung dapat na mauna. So if you read the first Chronicle chapter 6, the King Solomon built up the temple first before he built the palace. Kaya kung titingnan po ninyo sa unang kronika sa chapter 6, si Haring Solomon, una niyo po itinayo yung templo. Because God first. Dahil yung Diyos po yung nauna. And the Protestant, when they moved from England to America, they built up the church first.
Kaya yung maging mga Protestant, yung sila po ay pumunta doon po sa England, una po nilang itinayo yung mga church. And then they build the school. At pagkatapos nagtayo po sila ng eskwelahan. And then they build their own house. At pagkatapos itinayo po nila yung kanilang sariling mga bahay. It means God is first, Ibig sabihin, una po yung Diyos. education is second, At pangalawa po yung edukasyon. and their life is third. At pangatlo po yung kanilang buhay. Let's look at the Haggai. Tingnan po natin sa Hagay. Haggai chapter 1, verse 9. Sa Hagay po, chapter 1 sa verse 9. Israel people, after the exile of Babylon, they returned to Jerusalem. Kaya po yung mga bayan po ng Israel, nung sila po ay ipinatapon doon po sa Babylonia, sila po ay nanumbalik doon po sa Jerusalem. But because of the many difficulties, they stopped building up the temple. Ngunit dahil po sa maraming kahirapan, tumigil po sila sa pagtatayo ng templo. And instead of building up temple, they built their own house. At sa halip po ng pagtatayo ng templo, itinayo po nila yung kanilang sariling mga bahay. That's why the God scolded the Israel people. Kaya nga po tinawag po ng Diyos yung bayan po ng Israel. The verse 9, brother, would you read? Kayo'y naghahanap ng marami at nakakita ng kaunti, at nang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay ay nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. My house is in ruins. God said, my house that is in ruins. Kaya sinabi po ng Diyos, ang aking bahay ay nananatiling wasak. But you are busy to build up your own house. Pero abalang-abala kayo sa pagtatayo ng inyong sariling mga bahay. That's why God didn't bless the Israelite. Kaya nga po, hindi po pinagpala ng Diyos yung mga Israelita. God says, I blew it away. Sinabi po ng Diyos, ito ay aking hinipan. So if we don't put God first in our life, there is no reason for God to bless us. Kaya kung hindi po natin uunahin yung Diyos sa ating mga buhay, wala pong anumang dahilan para pagpalain po tayo ng Diyos. That's why even though we work hard, sometimes nothing left. Kaya nga kahit na masipag tayo nagtatrabaho, walang anuman yung natitira. Even though it seems like we have a lot of time, no time. Kahit na para bang meron tayong maraming oras, pero wala na talagang oras. We have to, when we put our God first, God will bless us. Kaya kung uunahin po natin yung Diyos, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. In Israel, God commanded the Israelites to gather in Jerusalem 3 times in a day, every year. Kaya po doon po sa Jerusalem, yung mga Israelita, sila po ay nagtitipon doon 3 beses sa isang taon. According to Jews calendar, the January, March, and the July. Kaya ayon po doon sa Jewish calendar, ito po ay January, March at yung July. They are all harvest time. Kaya ito po ay panahon po ng pag-aani. They are very busy. Sila po ay talagang napakaabala. But God commanded them to gather in Jerusalem and worship God. Ngunit inutusan po sila ng Diyos na magtipon sa Jerusalem at sila po ay sumamba sa Diyos. And God commanded them, when you come, don't come with empty hands. At sila po ay inutusan ng Diyos na kapag kayo ay pumunta, huwag kayong darating na walang dala. When you harvest, you have to offer it to the Lord first. Kapag kayo ay nag-ani, kailangan nyo muna itong ialay para sa Panginoon. So God wants to be served first. Kaya gusto ng Diyos na siya muna yung unang paglingkuran. Because God is worthy to be first in our life. Dahil yung Diyos po ay karapat-dapat na maging una sa atin pong mga buhay. Let's look at the Matthew chapter 6. Tingnan po natin sa Mateo sa chapter 6. Matthew chapter 6, verse 33. Sa Mateo po, chapter 6 sa verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. There is the first things we have to do. Meron pong mga unang bagay na dapat po nating gawin. That is work of God. Iyon po yung gawain ng Diyos. God must be first in our Christian life. Yung Diyos po, yun dapat na mauna sa ating buhay Kristiyano. So before we do something for our own schedule, we have to put God's work first.
Kaya bago po tayo gumawa ng anumang bagay ng ating sariling schedule, dapat po nating unahin yung gawain po ng Diyos. So every month, what is the first schedule? Kaya sa bawat buwan, ano po yung pinakaunang schedule? We have to empty the schedule of the cell group fellowship or the church schedule first. Kaya kailangan po nating unahin yung mga cell group fellowship, yung schedule po ng church. Not like we spend all the days for our own schedule, and if we still have a time, we go to the church. It's not right before God. At hindi kapag meron marami tayong araw, hindi natin inuuna yung gawain ng Diyos, at kapag meron sapat na oras tayo pumupunta sa church. When we earn the money, we have to separate the tithe first. Kapag meron po tayong pera, kailangan po nating ibukod yung ating ikapu. We have to offer the offering first. Kailangan po nating unahin yung ating offering. Not like we spend all the money for ourselves, and if we still have money, we offer it. It's not right. Kaya hindi kapag meron tayong sapat na pera, ito ay ating ibinibigay, hindi po ito tama. Our Lord is not a beggar. Kaya yung Panginoon po natin, hindi po siya pulubi. God is not pleading, oh, please give me the money. Please, konti pa. Kaya yung Diyos hindi siya nakikiusap, pakiusap kaunti pa. God doesn't say that. Kaya hindi po yun sinasabi ng Diyos. We have to offer our time and money to the Lord first. Kailangan po nating ibigay yung ating oras at yung ating pera una po sa Panginoon. And the tabernacle is the center. It means the motivation of our Christian life must be God, not the people. Kaya yung sentro po ay yung tabernakulo, ibig sabihin, yung motivasyon po ng ating buhay Kristiyano ay yung Diyos, hindi po yung ibang mga tao. So if our motive of Christian life is people, we easily become the hypocrites. Kaya kung yung motivasyon po natin ay yung mga tao, madali po tayong nagiging mapagkunwari. When other people look at me, I work hard. Kapag may tumitingin sa akin ng mga tao, gumagawa ako. But if nobody look at me, I don't work. Pero kapag wala nang tumitingin sa akin, hindi na ako gumagawa. But if the motivation of our Christian life is God only, whether people look at me or not, misunderstand or not, it doesn't matter. Ngunit kung yung motivasyon ko ay yung Diyos, kahit na walang tumitingin o kung may tumitingin, hindi ito mahalaga. That's why the Matthew chapter 6 verse 1, Kaya sinabi po sa Mateo sa chapter 6 sa verse 1, would you read? Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila, sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. So Jesus said, you have to be careful not to show your things to others. Kaya sinabi po ni Jesus, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao. Otherwise, we become the hypocrites. Sa halip, tayo po ay magiging mapagkunwari. The verse 2, would you read? Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trompeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So Bible says, Jesus said, do not sound the trumpet. Kaya sinabi po ni Jesus, huwag kang pagpapatunog ng trompeta. If the motive of our Christian life is a people, we like to blow the trumpet. Kapag yung motibo po natin ay yung motivation po natin ay yung mga tao, hinihipan po natin yung trompeta. We want to show how much we sacrifice. Gusto nating ipakita kung gaano tayo nagsasakripisyo. We want to boast our work. Gusto nating ipagmalaki yung ating ginagawa. In Korea, before I got salvation, when I attend the church, the pastor read the amount of the offering. Kaya nung ako po ay nasa Korea, bago po ko makatanggap ng kaligtasan, nung ako po ay dumadalo sa church, yung pastor po, binabasa niya po yung mga offering. So when you pray the closing prayer, he read each one how much they offer. Kaya bago po siya manalangin, binabasa niya po yung mga offering po ng bawat isa. Oh, Panginoon, this brother offered the 1,000, this sister offered the 5,000, something like that. Kaya, Panginoon, yung itong taon na ito, nag-offering siya ng 1,000, nag-offering siya ng 5,000, parang gaya po nito. He make the congregation all hypocrites. Kaya ginagawa niya po na yung kanyang mga tao, sila po ay nagiging hipokrito. They may think, in order to not to be shameful, I have to offer more.
Kaya iniisip po nila para hindi sila maging kahiya-hiya, kinakailangan ko pang masigit na mag-offering. That's exactly what unsaved people do. Kaya yun po yung eksaktong ginagawa ng mga taong hindi ligtas. But saved people are totally different. Ngunit yung mga taong ligtas ay lubos po na naiiba. Though our motivation is only for God. Yung ating pong motibasyon ay yung tanging para sa Diyos lamang. That's why whether other people know my sacrifice or not, it doesn't matter. Kaya nga kahit na yung ibang mga tao ay nalalaman o hindi nalalaman yung aking sakripisyo, hindi po ito mahalaga. If we can please God, that's enough. Kung nabibigyang lugod natin yung Diyos, sapat na po iyon. That's why even though nobody knows, we are willing to offer our tithe and offering. Kaya nga kahit na walang sino man yung nakakaalam, kusa nating loob na ibinibigay yung ating offering. Even though nobody knows, we are like to offer our time and want to sacrifice more. Kahit na walang sino man yung nakakaalam na ibinibigay natin yung ating oras at yung ating sakripisyo. So in Luke chapter 21, the poor widow offered the 2 mites. Kaya doon po sa Lucas chapter 21, naghandog po ng 2 kusing yung babaeng balo. That's 2 coins. Yun po ay 2 barya. It's like 20 or 30 peso. Yun po ay parang 20 o 30 peso. That's all she had. Yun lamang po yung lahat ng meron siya. So if she think about what other people talk about her, she's shy and she probably will not offer the 2 mites. Marahil kung iniisip niya na iniisip ng ibang mga tao yung kanyang offering, hindi niya ito ihahandog yung 2 kusing. When she offered, it makes a sound. Chakrak, chakrak. Kaya kapag nag-offering po ito po ay tumutunog, tsaka na. Oh, very good translator. Then all people recognize, oh, she offered only 20 peso, Kaya naririnig ng ibang mga tao, nag-offering lang siya ng 20 peso, but she didn't care pero wala po siyang pakialam. because she want to offer, even though small offering, she wants to offer it for the Lord. Dahil gusto niya po itong ibigay para kahit na maliit lamang po ito na offering, gusto niya po itong ibigay sa Panginoon. In John chapter 12, Maria offered the costly oil to Jesus. Doon po sa Juan, sa chapter 12, si Maria, ibinigay niya po yung mamahaling pabango para kay Jesus. And she wiped the feet of Jesus with her hair. At hinugasan niya, at pinunasan niya po yung mga paa ni Jesus sa pamamagitan po ng kanyang buhok. To the sisters, hair is very important, right? Sa mga sisters, yung buhok po ay napakahalaga, tama po? When they wash the hair, they always do like, Kaya kapag kanila pong hinugasan yung buhok, ganito po yung kanilang ginagawa. they care their hair very nicely. Iniingatan nila yung kanilang mga buhok. Then feet is dirty part. At yung paa po ito po ay maruming parte. But Maria didn't care Ngunit si Maria, wala po siyang pakialam. because she wants to offer everything for Jesus. Dahil gusto po niyang ibigay yung lahat para kay Jesus. Other people blamed her. Kaya yung ibang mga tao ay nagalit po sa kanya. If you sell this costly oil, you can help the poor people. Kung ibebenta mo itong mamahaling pabango, makakatulong ka pa sa ibang mga tao. But Jesus said, she prepared my burial. Ngunit sinabi po ni Jesus, inihanda niya yung paglilibing para sa So akin. even though she didn't explain, that Jesus already knew what is the purpose of this costly oil. Kaya kahit hindi niya po ito ipinaliwanag, ngunit nalalaman na po ni Jesus kung ano po yung dahilan nito pong mamahaling pabango. So no matter what we do, God knows all our heart and all our sacrifice. Kaya anuman po yung ating ginagawa, alam po ng Diyos yung ating puso at yung lahat po ng ating sakripisyo. That's why if we offer, when we offer something for God, it's enough. Kaya nga kapag meron po tayong ibinibigay para sa Diyos, ito po ay sapat na. So let's look at the Matthew chapter 6, verse 18. Kaya tignan po natin sa Mateo chapter 6 sa verse 18. Would you read? Brother? Matthew chapter 6, verse 18. Would you read? Upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong ama na nasa lihim, at gagantimpalaan ka na iyong ama na nakakakita ng lihim na bagay. It means don't do anything for people. Ibig sabihin, huwag ka pong gagawa ng anuman para sa mga tao. Even though you do it secretly, if it is for God, God will reward you. Kaya kahit na gumagawa ka ng nasa lihim, ngunit kung ito po ay para sa Diyos, ito po ay gagantimpalaan ng Diyos. Let's look at the Galatians chapter 1, Tingnan po natin sa Galatia sa chapter 1, verse 10. dito po sa verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao?
Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Yes. We are not the servant of man. Hindi po tayo mga lingkod po ng mga tao. We are the servant of God. Tayo po ay lingkod ng Diyos. That's why we are willing to please God, not the people. Kaya nga handa tayong magbigay lugod sa Diyos, hindi sa mga tao. So why do we attend the church? Kaya bakit ba tayo dumadalo sa church? Not because the leaders call every day. Hindi dahil sa tinatawagan tayo araw-araw ng mga leaders. Not to show that not to show that I attend the church. Hindi para ipakita na dumalo ako sa church. We attend the church for the Lord. Tayo po ay dumadalo sa church para sa Panginoon. We sacrifice everything to please God. Isinasakripisyo po natin yung lahat ng mga bagay upang bigyang lugod po yung Diyos. So tabernacle is the center of Israelite. Kaya po yung tabernakulo, ito po yung sentro ng mga Israelita. It means God must be first in our life. Ibig sabihin, yung Diyos po yung dapat na mauna sa ating mga buhay. And motivation of our Christian life must be God only. At yung motibasyon po ng ating buhay Kristiyano ay yung Diyos lamang. And let's go back to Numbers chapter 2, At balikan po natin sa bilang sa chapter 2. verse 34. Dito po sa verse 34. So each tribe has their own position, Kaya po bawat lipi, meron po silang kanya-kanyang mga posisyon. and according to their position, they move according to the rule of God. Kaya ayon po sa kanilang posisyon, sila po ay inuutosan ng Diyos upang sila po ay kumilos. So the chapter 2, verse 34, basahin po natin ng sabay-sabay again. 3, 2, 1. Gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon sila nagkakampo sa tabi ng kanilang mga watawat, at gayon sila sumulong, na bawat isa ay ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. So all Israel tribes camped according to God's standard. Kaya lahat po ng mga galaw po, lahat po ng mga ginagawa ng mga Israelita ay ayon po sa pamantayan ng Diyos. And according to the order of God, they move. At ayon po sa utos po ng Diyos, sila po ay kumikilos. It means God liked order. Kaya ibig sabihin, yung Diyos po ay nag-uutos. God doesn't like a chaos. Ayaw po ng Diyos yung magulo. Let's look at the first Corinthians, Tingnan po natin sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 14, verse 33. sa unang Korinto, chapter 14, dito po sa verse 33. First Corinthians chapter 14, verse 33. Sa unang Korinto po, sa chapter 14, dito po sa verse 33. God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. So when everything is in order, there is a peace. Kaya kapag yung bawat bagay po ay mayroong pagkakasunod-sunod, meron po itong kapayapaan. When we break the peace, when we break the order which God commands, there is no peace. Kapag nasira po natin yung pagkakasunod-sunod na inutos po ng Diyos, nasisira po natin yung kapayapaan. So everything has an order. Kaya bawat bagay po ay meron po itong pagkakasunod. The solar system and the universe are designed according to the order of God. Kaya yung solar system at maging yung kalawakan, ito po ay dinisenyuhan ayon po sa pagkakasunod ng Diyos. So in Genesis chapter 1 verse 2, there is a chaos. Kaya doon po sa Genesis chapter 1 sa verse 2, nagkaroon po ng kaguluhan. But when God created the heavens and the earth, the step by step, God established the order. Kaya nung nilikha po ng Diyos yung langit at yung lupa, ito po ay ginawa ng Diyos na mayroong pagkakasunod. When the heavens and the earth are organized and ordered, designed in order, God says, it looks good, it is good. Kaya nung ginawa po ng Diyos yung langit at yung lupa, nang meron pong pagkakasunod, sinabi po ng Diyos na ito ay mabuti. When Israel people got out of Egypt, there was no order. Nung umalis po yung mga Israelita mula po sa Ehipto, wala pong anumang utos. They just slept wherever they want, Kaya sila po ay natutulog kung saan man nila gusto. and they just move as a mass, as a one group. At sila po ay kumikilos bilang isang grupo. That's why God taught them the step by step how to organize the groups. Kaya sila po ay tinuruan ng Diyos ng paunti-unti kung paano po magiging maayos yung kanilang grupo. God taught them how to serve the Lord according to the order.
Tinuruan po sila ng Diyos kung paano po maglingkod sa Panginoon ayon po sa pagkakasunod. So when we keep this order, it looks beautiful and there is a peace. Kaya kapag nasusunod po natin ito pong pagkakasunod, mayroon po itong maganda po ito at mayroon pong kapayapaan. In our family, God already established order. Kaya sa ating pong pamilya, itinatag na po ng Diyos yung pagkakasunod nito. What is the order? Ano po yung pagkakasunod nito? The Ephesians chapter 5 says the head of wife is a husband. Sinabi po sa Efesos sa chapter 5 na yung ulo ng asawang babae ay yung kanyang asawang lalaki. That's why the wife should obey the husband Kaya nga yung asawang babae ay dapat po na sumunod sa kanyang asawa. and husband should love wife. At yung asawang lalaki ay dapat pong mahalin yung kanyang asawa. That is the order in the family. Yun po yung pagkakasunod sa pamilya. One sister says, I cannot obey my husband. Meron pong nagsabi na isang sister, hindi ko kayang sundin yung asawa ko. I was educated more. Kaya mas matalino, mas may pinag-aralan ako. I earned more money Meron akong mas maraming pera. and I'm more beautiful. At mas maganda ako. Mas maganda. So how can I obey my husband? Kaya paano ko magagawang sundin yung asawa ko? It doesn't matter Kaya hindi po ito mahalaga. whether who is educated well or who earned more money. Kaya hindi po mahalaga kung sino yung mas may pinag-aralan o kung sino mas maraming pera. That's the order which God established for the family. Yun po yung pagkakasunod na itinatag po ng Diyos para sa pamilya. That's why we have the wife should obey the husband and the husband should love the wife. Kaya nga po yung asawang babae ay dapat po nasundin yung kanyang asawa at yung asawang lalaki ay dapat pong mahalin yung kanyang asawa. Even in the church, there is order. At maging sa church, meron din pong pagkakasunod. In the church, when we decide something, what is the standard? Kaya sa ating church, kapag nagpapasya po tayo ng isang bagay, ano po yung pamantayan dito? What do you think? Ano po sa palagay ninyo? If 100 brothers and sisters suggest their own suggestion, there will be the 100 opinions. Kaya kapag yung 100 brothers and sisters ay sinuggest po yung kanilang sariling opinion, magkakaroon po ng 100 opinion. In the church, we cannot decide like that. Kaya sa ating church, hindi tayo makakapagpasya ng gaya po nito. Who wants more? Raise your hand. Kaya sino pa yung mas gusto? Pakitaas ng kamay. We don't follow the opinion of multitude. Kaya hindi po natin sinusunod yung opinion po ng maraming tao. When we decide something in the church, we have to follow the word of God. Kapag tayo po ay nagpapasya ng isang bagay sa church, sinusunod po natin yung utos po ng Diyos. Based on the word of God, we have to decide. Kaya yung ayon po sa pamantayan ng Diyos, tayo po ay nagpapasya. Then who preach the word of God? At sino ba yung nangangaral ng salita ng Diyos? Pastor. Yung pastor. That's why in the church, the Bible says we have to obey the pastor. Kaya nga po sa ating church, sinasabi ng Biblia, kailangan natin sundin yung ating pastor. Let's look at the Hebrew chapter 13. Tingnan po natin sa Hebreo, sa chapter 13. Hebrew chapter 13, verse 17. Sa Hebreo po, chapter 13, sa verse 17. Hebrew chapter 13, verse 17. Obey those who rule over you and be submissive. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. So, we have to obey the preacher. Kaya kailangan po natin sundin yung nangangaral. Because preacher can teach the word of God and decide the work of God according to the word of God. Kaya dahil yung nangangaral, siya po ay itinuturo niya yung salita ng Diyos at nagpapasya po siya ayon po sa salita ng Diyos. So when we keep this order, it looks beautiful in the eyes of God. Kaya kung maiingatan po natin yung pagkakasunod po nito, ito po ay maganda sa paningin po ng Diyos. But these days, people don't like the order. Ngunit sa panahon po natin ngayon, ayaw po ng mga tao yung pagkakasunod. My life is my life. Yung buhay ko, yung buhay ko ay aking buhay. I can decide whatever I want. Pwede akong magpasya kung ano yung gusto ko. Nobody can control me. Walang sino man yung makakapag-control sa akin. Nobody force me to do something. Walang sino man yung makakapilit sa akin na gawin yung isang bagay. They want to be free from all kinds of order. Gusto po nilang maging malaya mula po sa lahat ng mga utos. That's not beautiful in the eyes of God. Kaya hindi po ito maganda sa paningin ng Diyos. The first one who broke the order of God is Satan. Yung pinakauna po na lumabag sa pagkakasunod ng Diyos, ito po si Satanas. He wants to be like a God. Gusto po niya na maging kagaya ng Diyos. He must be under God, but he wants to higher than God.
Dapat po siya maging mas mababa kaysa sa Diyos, ngunit gusto niya maging mas mataas kaysa sa Diyos. That's why he was cursed. Kaya nga po, siya po ay isinumpa. Let's look at the Jude chapter 1. Tingnan po natin sa Judas, sa chapter 1. Jude chapter 1, Sa Judas, chapter 1. verse 6. Dito po sa verse 6. The angels who did not keep their proper domain, but left their own abode. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan. So the Satan crossed the line before God. Kaya po si Satanas, nalabag niya po yung utos po ng Diyos. And some people follow the steps of Satan. At yung mga ilang pong mga tao, sinusundan po nila yung ginagawa po ni Satanas. So verse 8, would you read? Gayunmay, ang mga ito rin na mahilig managinip ay dunudumihan ng laman at tinahamak ang mga may kapangyarihan at nilalait ang mga maluwalhating mga anghel. These people reject the authority. They don't like the order. Kaya ito po mga tao, tinanggihan po nila yung autoridad, ayaw po nila ng utos. That's why they hate God and even the authority of God. Kaya nga po kinakpuputan po nila yung Diyos at yung autoridad po ng Diyos. That's why they cannot get salvation and they follow the Satan. Kaya nga po hindi po nila magawang matanggap yung kaligtasan at sinusundan po nila si Satanas. So Noah's son, Ham, he didn't respect Noah Kaya when the Noah was drunken. Kaya yung anak po ni Noe na si Ham, hindi niya po nirespeto si Noe nung siya po ay nalasing. That's why Ham was cursed. Kaya nga po si Ham po ay isinumpa. At the age of Tower of Babel, the people wants to reach the heaven. Kaya sa panahon po ng Tore ng Babel, yung mga tao gusto po nilang maabot yung tuktok po ng langit. So they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heaven." Kaya sinabi po nila, hali kayo, magtayo tayo ng ating sariling lungsod at ang Tore, hanggang tuktok po nito ay hanggang sa langit. They want to be high like a God. Gusto po nila na maging mataas na kagaya po ng Diyos. That's why God destroyed the Tower of Babel and scattered the people. Kaya nga po, winasak po ng Diyos yung Tore ng Babel at ikinalat po yung mga tao. So why the Satan broke the order? Kaya bakit ba nilabag ni Satanas yung pagkakasunod? Because he was arrogant. Dahil siya po ay arogante. He was proud. Siya po ay mapagmalaki. So the humble heart is connected with the keeping the order. Kaya yung mapagkumbabang puso, ito po ay konektado sa pag-iingat ng pagkakasunod. Think about this. If we are humble, we know our position. Kaya pag-isipan niyo po ito, kapag tayo po ay mapagkumbaba, alam po natin yung ating posisyon. We know we are nobody without God. Alam po natin na wala tayong anuman kung wala yung Diyos. That's why we cannot be arrogant and we cannot be proud. Kaya nga hindi po dapat tayo na maging arogante o maging mapagmalaki. And we like to keep the order of God. At gusto natin na magawang ingatan o sundin yung pagkakasunod ng Diyos. But if we become proud, we don't know our position. Kaya kapag tayo po ay nagiging mapagmalaki, hindi po natin nalalaman yung ating posisyon. That's why we don't like to obey the order. Kaya nga ayaw natin sundin yung mga utos. In Numbers chapter 2, according to the order, Israel people positioned and moved. It means we have to keep the order. Kaya ayon po sa Bilang chapter 2, yung mga Israelita, sila po ay kumikilos ayon po sa kanilang posisyon, ayon po sa pagkakasunod dito. Let's go back to Numbers chapter 2, Balikan po natin sa Bilang sa chapter 2. verse 32. Dito po sa verse 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang nabilang sa mga anak ni Israel, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, ang lahat na nabilang sa mga kampo, ayon sa kanilang mga pangkat, ay 603,550. So God numbered all Israel people. Kaya binilang po ng Diyos yung bilang po ng lahat ng mga Israelita. It means God cares all Israel people. Ibig sabihin, mayroon pong pakialam yung Diyos sa bayan pong Israel. It means God worry about the Israelite. Ibig sabihin, yung Diyos po ay nag-aalala sa mga Israelita. It means God always protect Israelite. Ibig sabihin, pinoprotektahan po palagi ng Diyos yung mga Israelita. In Numbers chapter 10, God guided the Israel people by the pillar of the cloud and the fire. Kaya doon po sa Bilang chapter 10, yung mga Israelita, sila po ay ginagabayan ng Diyos sa pamamagitan po ng haliging apoy at haliging ulap. God always stay with the Israel people and protect the Israelite.
Kaya yung Diyos po ay palaging nananatili sa bayang Israel at pinoprotektahan po yung mga Israelita. When I was a soldier in Korea, the most important schedule is head count. Kaya nung ako po nung sundalo pa po ko doon po sa Korea, yung pinakamahalagang schedule po ay yung pagbibilang. In the morning and in the evening, all the time, we count the head. Kaya mula po umaga hanggang at maging sa gabi, sa lahat po ng mga oras, kami po ay nagbibilang. So we gathered for the roll call, Kaya kami po ay nagtitipon ayon po sa pagkatawag. and we start to count 1, 2, 3. At sa nagsisimula po kami magbilang, 1, 2, at 3. But if the one person missed, it's an emergency. Kaya ngunit kapag nawawala po yung isang tao, ito po ay emergency. Until we find that person, nobody can sleep. Kaya hanggang sa matagpuan po namin yung tao na iyon, walang sino man yung pwedeng matulog. The one family goes to the picnic, Kaya yung isang pamilya ay pumunta po dun sa picnic. but one person missing. Ngunit yung isang tao po ay nawawala. Then they cannot enjoy. Kaya hindi po sila magkaroon ng kasiyahan. Until they find their family member, they cannot enjoy. Kaya hanggang sa matagpuan po nila yung kanilang miyembro ng kanilang pamilya, hindi po nila magawang maging masaya. God always count the Israelite. It means God always worry about the Israel people and care them. Kaya yung Diyos palagi niyang binibilang yung mga Israelita, ibig sabihin yung Diyos po ay palagi nag-aalala sa mga Israelita. Let's look at the Leviticus chapter 24. Tingnan po natin sa Levitico, sa chapter 24. Leviticus chapter 24, Sa Levitico, chapter 24, verse 5, dito po sa verse 5. 5 and 6. Sa verse 5 po hanggang 6. Would you read? Kukuha ka ng piling harina, at sa pamamagitan nito ay magluluto ka ng 12 tinapay, 2/10 bahagi ng efa ang sa bawat tinapay. Ilalagay mo ang mga iyon sa 2 hanay, 6 sa bawat hanay, sa ibabaw ng hapag na dalisay na ginto. In the tabernacle, there is the holy place, Doon po sa tabernakulo, naroon po yung dakong kabanalan. and this part is the most holy place. At yung parte po na ito ay yung dakong kabanal-banalan. And here is the table of bread. At narito naman po yung piling harina. And here is the altar of incense. At narito naman po yung altar po ng insenso. And here is the golden lampstand. At narito naman po yung gintong ilawan. And in the table of the bread, God command the display the 6 bread each, 2 lines, so total 12 bread. Kaya yung Diyos po, inutos niya po na yung mga tinapay doon po sa lamesa, ito po ay 6 sa bawat hanay. It indicates the Israel people. Ito po ay kumakatawan sa bayan pong Israel. It indicates the 12 tribes of Israel. Ito po ay kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Then the Bible says, verse 8, every Sabbath he shall set it in order before the Lord continually. At dito po sinabi sa verse 8, sa bawat Sabat ay palaging ayusin ito ni Aaron sa harapan ng Panginoon para sa mga anak ni Israel bilang isang tungkuling walang hanggan. Continually is important. Kaya yung pagpapatuloy, ito po ay napakahalaga. Though sometimes Israel people commit the sin, Minsan, yung mga Israelita, sila po ay gumagawa ng kasalanan. but it doesn't matter. God always wants to see the 12 pieces of bread to Ngunit- remind the 12 tribes of Israel. Ngunit hindi po ito mahalaga. Gusto po ng Diyos na makita lamang yung 12 tinapay na kumakatawan po sa 12 lipi ng Israel. Whether they are good or bad, God always remembered Israel people and pray for them. Kaya maging sila man ay mabuti o masama, palagi silang inaalala ng Diyos at nananalangin para sa kanila. Sometimes our Christian life is good, Minsan yung ating buhay Kristiyano ay maayos. sometimes bad. Minsan, ito po hindi maganda. Whether it is good or bad, God always remember us and pray for us. Maging mabuti man ito o masama, yung Diyos po ay palagi tayong inaalala at nananalangin para sa atin. Probably every Sunday, God counted the number of His people. Marahil po kada Sunday, binibilang po ng Diyos yung bilang ng kanyang mga tao. Where is Brother Mike? Nasaan si Brother Mike? I cannot count him. Hindi ko siya mabilang. Where is Sister Joy? Nasaan si Sister Joy? I cannot see her. Hindi ko siya makita.
God always count all His people. Kaya yung Diyos palagi niyang binibilang yung bilang po ng kanyang bayan. And let's look at the Exodus chapter 25. At tignan po natin sa Exodus sa chapter 25. Exodus chapter 25, here is the design of the table of showbread. Kaya dito po sa Exodus chapter 25, narito po yung disenyo po ng lagayan po ng tinapay. The 25 verse 23, Sa 25 po, sa verse 23, 23 to 25, would you read? gagawa ka ng isang hapag na yari sa kahoy na akasya, 2 siko ang haba, 1 siko ang luwang, at 1 siko at kalahati ang taas. Iyong babalutin ito ng lantay na ginto, at igagawa mo ng isang molding ginto sa palibot, igagawa mo ito ng isang gilid sa palibot na may isang dangkal ang luwang, at igagawa mo ang isang molding ginto ang palibot ng gilid diyon. So the design of the table of showbread is, here is the it's like this. Here is the frame. And they put the bread here. Kaya dito po nila inilalagay yung mga tinapay. So what's the role of the frame? Kaya ano pong tungkulin ng frame? Frame. The verse 25, you shall make for it a frame of hand breadth. Kaya yung tungkulin sinabi po dito, igagawa mo ito ng isang gilid sa palibot na may isang dangkal. So because of frame, the bread is not easily dropping. Kaya dahil po doon sa doon po sa magkabilang gilid, hindi po nahuhulog yung mga tinapay. So God protect all Israel people. It symbolized God always protect 12 tribes. Kaya pinoprotektahan po ng Diyos yung mga Israelita. Ito po ay sumisimbolo na palaging pinoprotektahan ng Diyos yung bayang Israel. In our Christian life, we have so many sufferings. Sa atin pong mga buhay Kristiyano, napakarami pong mga pagdurusa. Sometimes we worry about how to pay the electric bill, rental fee, and water bill. So many bills. Minsan nag-aalala tayo kung na maraming bayarin, na napakaraming electric bill ng tubig, ng bill sa tubig, at napakaraming mga bayarin. But we have to remember, even though there are so many hardships, God always be with us and worry about us and protect us. Ngunit kahit na marami po tayong mga kahirapan, ngunit yung Diyos po ay palagi niya tayong inaalala at palagi po tayong pinapanalangin. So in the 1 King chapter 17, there is the story of Eliah. Kaya doon po sa unang hari sa chapter 17, naroon po yung kwento ni Eliya. When he preached the word of God, he was persecuted. Nung pinapangaral niya po yung salita ng Diyos, siya po ay inuusig. And because of the sin of Israel people, God didn't give the rain for 3 years. Kaya dahil po sa kasalanan ng bayang Israel, hindi po nagpaulan yung Diyos sa loob po ng 3 taon. So at that time, the Eliah also had suffering. Kaya ng mga oras po na yun, maging sa Elias, siya po ay nagkaroon ng pagdurusa. He didn't have enough water, he didn't have a food. Hindi po siya nagkaroon ng sapat na tubig, wala po siyang anumang pagkain. But God brought him to the brook of the Cherith. Ngunit siya po ay, Let's look at the 1 Kings chapter 17. tingnan po natin sa unang hari sa chapter 17. Let's look at the 1 Kings chapter 17 verse 3. Tingnan po natin sa unang hari, chapter 17 sa verse 3. Would you read? Umalis ka rito, lumiko ka patungong silangan, at magkubli ka sa tabi ng Batis Cherit na nasa silangan ng Jordan. Yes. So, there is no rain, no water, but God brought him to the brook Cherith. Kaya wala pong anumang tubig, wala pong anumang ulan, pero dinala po siya ng Diyos doon po sa tabi ng Batis Cherit. But when I meditate this verse, it really touched my heart. Ngunit nung pinagbulayan ko po yung talata po na ito, talagang naantig po yung aking puso. It is not river, Hindi po ito ilog. it's just a brook. Ito po ay batis lamang. So the water was not enough. Kaya yung tubig po, hindi po ito sapat. But still, there is water anyway. Ngunit meron pa rin tubig doon. And the verse 4, through the ravens, God fed Eliah.
At doon po sa verse 4, sa pamamagitan po ng uwak, siya po ay pinakain po si Elias. Would you read? Ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon. So what do you think? When the raven bring the food, is it enough or konti lang? Kaya ano po sa palagay ninyo, kapag umulan po ng mga pagkain, ito po ba ay sapat o kulang? The beak is very small. Kaya yung Beak. kaya yung tuka po nito ay napakaliit. So when the raven brings the food, it probably is very konti. Marahil kapag nagdadala po ng pagkain yung uwak, ito po ay napakakaunti. But still, there is a food. Pero meron pa rin pong pagkain. Even though it was not enough, still God made the Elias survive. Kahit na hindi po ito sapat, ngunit siya po ay pinanatiling buhay ng Diyos si Elias. When we live for God, God always protects us. Kapag tayo po ay nabubuhay para sa Diyos, yung Diyos po ay palagi tayo pinoprotektahan. Even though we are not rich like the owner of Jollibee, still God makes us survive. Kahit na hindi po tayo kasing yaman ng may-ari po ng Jollibee, ngunit pinananatili tayong buhay ng Diyos. Still God help us to be able to preach the gospel. Patuloy pa rin tayong tinutulungan ng Diyos na ipangaral po yung Ebanghelyo. That's why Bible says, don't worry. Kaya nga sinasabi ng Biblia na huwag kayong mag-alala. God always worry about you and protect you. Yung Diyos ay palagi nag-aalala sa iyo at palagi kang pinoprotektahan. Let's look at the Exodus chapter 8. Tingnan po natin sa Exodus, sa chapter 8. Exodus chapter 8, verse 22. Sa Exodus chapter 8, dito po sa verse 22. When God cursed the Egypt by the 10 plagues, Israel people also suffer together. Nang sinumpa po ng Diyos yung lupain po ng Ehipto, sa pamamagitan po ng 10 salot, nagdusa din po yung mga Israelita. But when it becomes more severe, the God protect Israel people. Ngunit nung ito po ay naging matindi at naging mas seryoso, iniligtas po ng Diyos yung mga Israelita. So verse 22, would you read? Subalit aking ibubukod sa araw na iyon ang lupain ng Goshen na tinitirahan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong na langaw upang iyong malaman na ako ang Panginoon sa lupain ito. So even though Egypt was cursed by flies, God separate the land of Goshen. That's the land of Israel people. Kaya kahit na sinumpa na po ng Diyos yung lupain po ng Ehipto sa pamamagitan po ng langaw, ngunit ibinukod po ng Diyos yung lupain ng Goshen, ito po yung yung lupain po ng Israel. Chapter 9, verse 26. Sa chapter 9 po, sa verse 26. Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, there was no hail. Sa lupain lamang ng Goshen na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng yelong ulan. So when the God destroyed all the vegetables by hail in Egypt, God separated the land of Goshen. Kaya nang sinira po ng Diyos yung lupain po ng Ehipto, sa pamamagitan po ng mga yelong ulan, ibinukod po ng Diyos yung lupain po ng Goshen. So even though there was a suffering and persecution, God never forget His people. Kahit na mayroon po mga pagdurusa at mga pag-uusig, hindi po kinakalimutan ng Diyos yung kanyang bayan. I heard one great story. Kaya meron po kong narinig na isang magandang kwento. In Australia, in order to be called a man, the boy should spend the one night in the jungle. Kaya doon po sa Australia, para tawagin kang lalaki, kinakailangan mong gumugol ng isang gabi doon po sa gubat. So he has to stay in the jungle alone one night. Kaya kinakailangan niya pong manatili doon po sa gubat sa loob po ng isang gabi. So he's so afraid. Kaya talagang siya po ay natakot. In the darkness, he stayed alone. Doon po sa kadiliman, siya po ay nananatiling nag-iisa. There are sounds of animals. Meron po mga tunog na mga hayop. Oh! Oh! Very good translator. So he's scared. Kaya talagang siya po ay natakot. He wants to go back home. Kaya gusto niya na po na umuwi. But if he goes back home, he cannot be called a man. Ngunit kung hindi po siya uuwi, kung siya po ay uuwi, hindi po siya matatawag na isang So lalaki. even though he's nervous and afraid, he stayed one night.
Kahit na siya po ay kinakabahan at natatakot, ngunit nanatili po siya doon sa loob ng isang gabi. When the sun rise, he can see all the village people surround him and protect him. Kaya nung sumisikat na po yung araw, nakita niya po yung napakaraming tao na pumaprotekta sa kanya. So even though he was tested, he was protected. Kaya kahit na siya po ay sinubok, ngunit siya po ay pinoprotektahan. Our Christian life is the same. Kaya parehas din po sa ating buhay Kristiyano. Sometimes our faith is tested. Minsan yung ating pananampalataya ay sinusubok. But at that time, God always remember us and protect us. Ngunit sa mga oras na yun, palagi tayong inaalala at pinoprotektahan po ng Diyos. Let's look at the Hebrew chapter 4. Tingnan po natin sa Hebreo, sa chapter 4. Hebrew chapter 4, verse 16. Sa Hebreo po, chapter 4, sa verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. When we ask the favor and help to the person, sometimes they seek of our favor, Kaya- our ask. Kaya kapag humingi po tayo ng tulong o pabor sa ibang mga tao, minsan ayaw po nila yung ating tulong. They can say, how many times and until when do I have to help you? Kaya sinasabi po nila, hanggang kailan ba kita kailangan tulungan? But God is different. Ngunit yung Diyos po ay naiiba. Let us come boldly to the throne of grace. So anytime we can ask help to God. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, kaya kahit na anumang oras, tayo po ay maaring humingi po ng tulong sa Diyos. Whenever we need His help, God says we can ask Him to help. Kaya sa tuwing tayo po ay lumalapit sa Diyos, tayo po ay hinihiling po sa atin ang Diyos na humingi po ng tulong sa Kanya. Let's look at the Hebrew chapter 13, Tingnan po natin sa Hebreo, sa chapter 13, verse 6. dito po sa verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ang tao? The Lord is my helper. Ang Panginoon ang aking katulong. Don't expect the help from people. Huwag po kayong umasa sa tulong po ng ibang tao. If God always remember us and protect us, God is our helper. Kung palagi po tayong inaalala at pinoprotektahan po ng Diyos, yung Panginoon yung aking katulong. If we really believe this verse, as this verse says, I'll not fear what can man do to me. Kaya kung talagang tayo po ay naniniwala sa talata po na ito, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. So we have to remember, God always protect us. Kaya kailangan po lagi nating tandaan na yung Diyos po ay palagi tayong pinoprotektahan. And God counted the number of Israel people. It means, another meaning is, God called the Israel people as soldiers. Kaya binibilang po ng Diyos yung bilang po ng mga Israelita, ibig sabihin din po nito na tinatawag po yung Israel bilang kanyang mga hukbo. In order to fight the tribes in the land of Canaan, God always count the number of Israelites. Kaya sa tuwing sila po ay nakikipaglaban doon po sa lupain ng Kanaan, yung Diyos po palagi niyang binibilang yung bilang po ng mga Israelita. Let's look at the Exodus chapter 4, Tingnan po natin sa Exodo, sa chapter 4, verse 22. dito po sa verse 22. When God brought Israel people out of Egypt, God called the Israelite, Israel is my son, my firstborn. Kaya nung inilabas po ng Diyos, yung mga Israelita doon po sa lupain ng Ehipto, sinabi po na yung Israel ang aking panganay na anak. My son means they will inherit all the blessing of God. Ibig sabihin po ng anak, mamanahin po nila yung lahat ng pagpapala mula sa Diyos. But later, God called the Israel people His soldier. Ngunit kalaunan po, tinawag po ng Diyos yung kanyang bayang Israel bilang kanyang mga hukbo. Let's look at the Exodus chapter 7, verse 4. Tingnan po natin sa Exodo chapter 7 sa verse 4. But the
Pharaoh will not heed you, and so that I may lay my hand on Egypt and bring my armies and my people and the children of Israel out of the land of Egypt by great judgments. Ngunit si Faraon ay hindi makikinig sa inyo at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan na mga anak ni Israel sa lupaing Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang gawa ng paghatol. So when we get salvation, we realize we become children of God. Kaya nung natanggap po natin yung kaligtasan, naunawaan po natin na tayo po ay naging mga anak ng Diyos. We will receive all the blessing of God. Kaya tatanggapin po natin yung lahat po ng pagpapala mula sa Diyos. But when we grow up, we also have to realize we are the armies of God. Ngunit habang tayo po ay lumalaki, kailangan po nating maunawaan na tayo po ay mga hukbo po ng Diyos. We are facing on the spiritual world. Tayo po ay humaharap sa espiritual po na pakikipagdigma. Satan wants to bring the losers to the hell. Kaya si Satanas gusto niyang dalhin yung mga ligaw na kaluluwa doon po sa impyerno. God wants to bring the people to the heaven. Gusto po ng Diyos na dalhin yung mga tao doon po sa langit. And as a soldiers of God, we are fighting this spiritual war. At bilang mga sundalo ng Diyos, tayo po ay nakikipaglaban dito po sa espiritual na digmaan. That's why if we lose our heart and we become the lazy, we will lose the battle. Kaya nga po, kung mawawala po yung ating puso at tayo po ay magiging tamad, tayo po ay matatalo sa pakikipaglaban. We cannot save anyone. Wala po tayong maililigtas na sinuman. Let's look at the Judges chapter 1. Tingnan po natin sa Hukom, sa chapter 1. Judges chapter 1 verse 34. Sa Hukom, chapter 1, sa verse 34. Here is a very important lesson, the verse 34. Kaya meron pong napakahalagang aral dito po sa verse 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinaurong ng mga Amoreyo ang mga anak ni Dan sa mga lupaing maburol sapagkat ayaw nilang payagang sila'y bumabas sa kapatagan. Amorites forced the children of Dan into the mountains. Yung mga Amoreyo, pinaurong po nila yung mga anak po ni Dan doon po sa lupain. Actually, before the Joshua chapter 19, the Israel people already received their land. Kaya sa katunayan po, sa Josue chapter 19, yung bayang Israel, natanggap na po nila yung kanilang So lupain. Joshua already divided the land of Canaan according to each tribe. Kaya si Josue, nahati niya na po yung lupain po ng Kanaan, ayon po sa lipi po ng Israel. But the important thing is, it doesn't mean, even though they divide the land of Canaan according to each tribe, it doesn't mean they don't need to fight. Kaya kahit na hindi po ibig sabihin nito na kahit na nahati na po yung kanilang lupain sa pamamagitan po ng kanilang ayon sa kanilang lipi, hindi po ito nangangahulugan na hindi na po sila makikipaglaban. There are still tribes of Canaan. Meron pa rin pong 12 lipi po ng Israel. But they receive this land, it means they have to fight and conquer the land. Kaya dahil natanggap po nila yung lupain na ito, kinakailangan po nila makipagdigma at sila po ay makipaglaban para sa kanilang lupain. But Dan tribe didn't want to fight. Ngunit yung anak po ni Dan, ayaw po nilang makipaglaban. They didn't want to sacrifice. They didn't want to shed the blood. Ayaw po nilang magsakripisyo, ayaw po nilang magpadanak ng dugo. That's why finally the Amorites forced the children of Dan into the mountain. They lost their land, Kaya nga pinaurong which God promised. Kaya nga po, pinaurong ng mga Amoreyo yung mga anak po ni Dan na hindi po nila natanggap yung lupain na ipinangako po ng Diyos. That's why Dan tribes wandered in Israel. Kaya nga po yung mga lipi po ni Dan, sila po ay naglalakbay doon po sa ilang. We have to know, if we don't like to sacrifice and don't like to shed the blood, we cannot save anyone. Kaya dapat po nating malaman kung ayaw po nating magsakripisyo o magdanak ng dugo, hindi wala po tayong maililigtas na sinuman. We faced on the biggest spiritual war in this year, summer retreat. Tayo po yung humaharap sa malaking espiritual na digmaan dito po ngayong taon sa summer retreat. We should be ready to shed the blood. We should be ready to fight. Dapat po tayong handa na magdanak ng dugo at dapat po tayo na maging handa na makipaglaban. I don't like the hot weather. I don't like to sweat. I don't like to bleed for bleeding. Ayoko ng mainit na panahon, ayaw kong pawisan. I don't like to sacrifice my money and my time. Then, don't expect to save anyone.
Ayaw kong magsakripisyo ng pera at ng oras ko, kung gayon, huwag kang umasa na may maliligtas. The John chapter 12 verse 24 says, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. Kaya sinabi po sa Juan chapter 12 sa verse 24, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at ito ay mamatay, ito ay nananatiling nag-iisa. But if it dies, it produced much grain. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Jesus died first. Si Jesus po yung una pong namatay. That's why so many people got salvation. Kaya nga po napakaraming tao yung nakatanggap ng kaligtasan. Like Jesus, when we die for the gospel, so many people will get salvation. Kagaya po ni Jesus, kung tayo po'y mamamatay para sa Ebanghelyo, maraming tao po yung maliligtas. If we live like a Dan tribe, we cannot conquer any land. Kaya kung tayo po ay mabubuhay na gaya po ng lipi ni Dan, wala po tayong anumang mapupuksa na mga lupain na gaya po nito. Let's go back to Numbers chapter 2, Tingnan po natin sa Bilang sa chapter 2, verse 34. sa verse 34. Would you read again? Gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon sila nagkampo sa tabi ng kanilang mga watawat, at gayon sila sumulong, na bawat isa ay ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. So when they move, they need to cooperate. Kaya kapag sila po ay kumikilos, kinakailangan po nila na magkaisa. They move according to the order of God. Sila po ay kumikilos ayon po sa utos po ng Diyos. So Judah tribe must go first. Kaya yung lipi po ni Judah, yung una po na dapat na kumilos. Dan tribe is last. At yung lipi po ni Dan yung mahuhuli. But think about this. If the Judah tribe of Judah, works so fast, Dan tribe is really exhausted to follow. Kaya pag-isipan niyo po ito, kung yung mga lipi po ni Judah ay napakabilis po na lumalakad, yung mga lipi po ni Dan, sila po ay napapagod. Other tribe, if they want to take a rest and don't follow, and the other tribe and the unity is broken. Kapag yung ibang mga lipi, kung sila po ay pagod na at ayaw na po nilang sumunod, yung pagkakaisa po ay masisira. So when they move, they need to be united and cooperate. Kaya kapag sila po ay kumikilos, kinakailangan po nila na maging isa at sila po ay magtulungan. That was the way to fight the spiritual war. Yun po yung paraan upang makipaglaban po sa espiritual na digmaan. In order to save the lost souls, we should be united and work together. Para po makapagligtas ng ligaw na kaluluwa, dapat po tayo na maging isa at tulungan po yung isa't isa. Even though I can work faster, if I go alone, we cannot save the lost souls together. Kahit na kaya kong kumilos ng mabilisan, ngunit kung ako ay nag-iisa, hindi ako makakapagligtas ng ligaw na kaluluwa. Thank you for choir team to share the wonderful song. Kaya maraming salamat po sa choir team sa pagpapahayag po ng magandang awitin. I'm not good at singing, Hindi po ako magaling sa pagkanta. but one thing I know is really it's important to make the harmony, the blending of voice in the choir team. Ngunit yung isang bagay po yung nalalaman ko, ito po yung harmony, yung isang boses po ng choir team. One sister says, I can sing better than others. Kaya yung isang sister, sinabi po niya, mas magaling ako kumanta kaysa sa iba. So if she doesn't make the harmony and she sing especially the louder, then the unity is broken. Kaya ngunit kung siya'y kumakanta mayroong malakas na boses at nawawala yung harmony, masisira po yung pagkakaisa. So in the spiritual world, we should make the harmony. Kaya po sa spiritual po na digmaan, dapat po tayong magkaroon ng harmony. We have to consider the others and help each other. Dapat po nating isalang-alang yung iba at tulungan po natin yung isa't isa. Otherwise, our unity will be broken and we cannot save lost souls. Kung hindi, yung ating pong pagkakaisa ay masisira at hindi po tayo makakapagligtas ng ligaw na kaluluwa. What's this? Ano po ito? Oh, thank you. Penguin. Ito po ay penguin. In the South Pole, it's really freezing, cold. Doon po sa South Pole, doon po ay napakalamig. So, in order to endure the cold weather, all the penguin gathered in one place.
Kaya para po sila po, ma-enjoy po nila yung malamig po na panahon, yung mga penguins, sila po ay nagtitipon sa isang lugar. And they tightly touched each other and gathered. At sila po ay mahigpit na hinahawakan po yung isa't isa. But the outside, the penguin is the coldest. Ngunit yung nasa labas po ng penguin, yun po yung pinakamalamig na parte. That's why they move around. Kaya nga po They sila, turn around. po ay umiikot. So the penguin outside goes inside, and the penguin inside goes outside. Kaya yung penguin po na nasa labas ay pumapasok po doon sa loob, at yung penguin po na nasa loob ay lumalabas. Otherwise, all penguin will die. Kung hindi po, lahat po ng penguin na ito ay mamamatay. When they cooperate and help each other, they endure all the cold weather. Kapag sila po ay nagkakaisa, tinitiis po nila yung malamig po na panahon. So let's look at the Nehemiah. Tingnan po natin sa Nehemias. Nehemiah chapter 3. Sa Nehemias po, sa chapter 3. The Israel people, they went back to Jerusalem to rebuild the temple. Yung bayang Israel po, sila po ay nanumbalik dun sa Jerusalem upang muli pong itayo yung pader ng Jerusalem. And also they rebuilt the wall. At muli po nilang na sila po ay nagkaroon ng digmaan. At that time, all kinds of Israel people work all together. Kaya na mga oras po na iyon, yung mga Israelita, sila po ay kumilos na nagkakaisa. The verse 1, would you read? Nang magkagayoy si Eliasib na pinakapunong pari, ay tumayong kasama ng kanyang mga kasamahang pari, kanilang itinayo ang pintuan ng mga tupa, ito ay kanilang itinalaga at tinilagay ang mga pinto niyon, kanilang itinalaga ito hanggang sa tore ng Sandaan at hanggang sa tore ng Hananel. So they gather all together and start to rebuild the wall. Kaya sila po ay nagsimula na magtipon at nagpasimula po sila na itayo po yung pader. And the verse 12, At dito po sa verse 12, would you read? kasunod nila ay nagkumpuni si Shalom na anak ni Halohes na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, siya at ang kanyang mga anak na babae. The last part, he and his daughters made the repairs. Even the women joined the work of God. Kaya maging yung babae, sila rin po ay nakilahok doon po sa gawain ng Diyos. And verse 4, At dito po sa verse 4, would you read? kasunod nila ay nagkumpuni si Meremot na anak ni Urias, na anak ni Hakos, at kasunod nila ay nagkumpuni si Mesulam na anak ni Berekyas, na anak ni Mesezabel, at kasunod nila ay nagkumpuni si Zadok na anak ni Baana. Meremoth already did his work. Kaya po si Meremot, ginawa niya na po yung kanyang gawain. But look at the verse 21. Ngunit tingnan niyo po sa verse 21, He worked 2 times. siya po ay gumawa ng 2 beses. He finished his work and helped others. Did another work. Kaya natapos niya na po yung unang kanyang gawain at gumawa pa po at siya po ay muling gumawa. Verse 21, would you read? Pagkatapos niya ay kinupunin ni Meremot na anak ni Urias na anak ni Hakos ang ibang bahagi mula sa pintuan ng bahay ni Eliasib hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasib. So in order to achieve the work of God, whether they are woman or man or the strong or weak, all people gather together and work together. Kahit para makamit po yung gawain ng Diyos, upang sila po ay makakilos, kahit na ito man ay babae o lalaki, mahina o malakas, lahat po sila ay nagtipon upang sila po ay gumawa ng magkakasama. But the problem is verse 5. Ngunit yung problema po ay nasa verse 5. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kasunod nila ay nagkumpuni ang mga Tekoita, ngunit hindi inilagay ng kanilang mga maharlika ang kanilang mga leeg sa gawain ng kanilang mga Panginoon. These nobles didn't join the work of God. Kaya ito pong mga Tekoita na ito, hindi po sila nakilahok sa mga gawain po ng They Diyos. didn't work together. Hindi po sila gumawa ng magkakasama. They didn't care the will of God. Wala po silang pakialam doon po sa kalooban ng Diyos. That's why they don't have any reward from God. Kaya nga po, wala po silang anumang gantimpala mula po sa Diyos. So today, we learn the lesson from the position of Israelite. Kaya ngayong araw po, natutunan po natin yung posisyon po ng mga Israelita. Tabernacle is the center. Yung tabernakulo po ay nasa sentro. It means the God must be centered and the word of God must be centered in our life.
Ibig sabihin, ibig sabihin yung Diyos po ay dapat na maging sentro at yung salita po ng Diyos yung dapat na maging sentro ng ating buhay. We have to put the God first in our life. Kailangan po nating unahin po yung Diyos sa ating pong mga buhay. And according to the order, Israel people moved. At ayon po sa pagkakasunod o utos, yung mga Israelita po ay kumikilos. So when you respect the authority in the family and the church, that looks beautiful in the eyes of God. Kaya kapag nire-respeto po natin yung autoridad ng pamilya o ng church, ito po ay maganda sa paningin po ng Diyos. And God counted the number of Israelites. At yung Diyos, binibilang niya po yung bilang ng mga Israelita. It means God always protect us. Ibig sabihin, palagi niya po tayong pinoprotektahan. And also, to fight the spiritual war, God count His people. At isa pa po, upang makipaglaban po sa espiritual na digmaan, binibilang po ng Diyos yung kanyang mga tao. We are the army and the soldiers of God. Tayo po yung mga hukbo, tayo po yung mga sundalo ng Diyos. We also faced on the greatest war, the summer retreat. Tayo po yung humaharap sa malaking digmaan sa summer retreat. And for that, we should be united. At para po doon, dapat po tayo na magkaisa. We have to help each other and pray for each other and work together for saving lost souls. Dapat po nating tulungan yung isa't isa, magkaisa at gumawa po ng magkakasama upang makapagligtas po ng ligaw na kaluluwa. Tama po ba? Tama po ba? Let's pray together. Tayo pong lahat po ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us. Mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas po sa amin. Please help us to apply what we learned in our life. Pakiusap, tulungan niyo po kami na maisabuhay po namin yung natutunan po namin sa aming mga buhay. Please help us to be united more for the gospel. Pakiusap, tulungan niyo po kami na masigit po kaming magkaroon, na kami po ay magkaisa para po sa Ebanghelyo. We really hope and pray that many people get salvation through summer retreat. Kami po ay umaasa, talagang nananalangin na maraming tao po yung makakatanggap ng kaligtasan sa summer retreat. And we want to glorify you through all our sacrifice and work. At nais po namin na maluwalhati ka sa pamamagitan po ng aming sakripisyo at ng aming mga ginagawa. We commit the rest of our life in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat po ng aming pong mga buhay sa pangalan po, ito po yung aming dalangin, sa pangalan po ni Hesukristo. Amen. Amen.